Isang magandang lalaki ho ako ngayong Miyerkules ng gabi. Welcome mo sa ating programa, Dr. Love Radio Show. It's a Wednesday, ibig sabihin ng music po natin ay mga inspirational songs. Ayan, ang programa natin ay hanggang alas 11 ng gabi at sapagkat Wednesday ngayon, magiging panauhin natin ang ating kaibigan si Fatima Soriano, all the way from San Diego, California. 9:39 ang tumpak na oras. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. At napapanood din po tayo at napapakinggan sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na rin po ang ating live stream ng ating episode tonight. At syempre po, mga kapatid, please follow and subscribe sa ating mga social media accounts na inyong nakikita po ngayon sa inyong screen. Just search at Radio 5 True FM sa FB, sa X, TikTok, IG at sa YouTube. Para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi ng inyong mga kwento at kasaysayan ng buhay at mga liham kasaysayan, mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya po ay tumawag kayo sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Sa ating pagbabalik, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ay, mamaya pala yun dahil Miyerkules nga pala ngayon, di ba? Well, anyway, hindi ko napanood yung ating itatampok ngayong gabi sa ating face-to-face hirit ni Dr. Love, no? Ito po yung bahagi nito, bahagi lamang po ito ng isang programa na ang pamagat po ay face-to-face na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5. May replay po ito ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi sa Signal TV 1PH. Ang ating episode ngayong gabi ay pinamagatang Mealtime, Yucky Time. Paano kaya naging Mealtime, Yucky Time yun? Pag Mealtime, di siya wholesome yan, di ba? Baka ho meron kayong mga komentaryo na gusto po ninyong iparating sa mga nakikinig sa atin at mga participants po, mga panauhin natin dito. Maaari po kayo magpadala ng inyong komentaryo o mensahe o suggestion, whatever, sa ating mong comment section sa ating Facebook live stream 92.3 True FM, or pwede ho ninyong ipadala sa FB Messenger ng Dr. Love or tumawag kayo sa ating hotlines 8631-5788 at 8631-6674. Alright, so ating kayang panoorin na ngayong gabi, itong oras na ito, ang ating episode sa Pez to Pez, hirit ni Dr. Love. Alamin natin kung ano ang kasaysayan sa likod ng titulong ito na nakapagtataka, di ba? Ang titulo ay Mealtime, Yucky Time. Normally, pag nasa bahay tayo, pag sinabing mealtime, we always look forward to this. Pero yung mealtime, naging yucky time, ano kaya ang dahilan? Alamin natin sa ating face-to-face hirit ni Dr. Love. Ito mo sa amin ng buo, Ate Regina, yung tungkol dito sa mabahong kanal tuwing ikaw ay kumakain. Totoo ba? Totoo po yun. Sa tingin mo, sinasadya, timing, ganon? Sinasadya po yun kasi sa tuwing mag-aalmusal kami, tatanghalian, saka po siya maglilinis ng kanal. Ay, sino naman po gaganon? Gano'ng katagal na ganyan? Buwan na po yun. Nakaraang buwan pa po. Simula nung nakaraang buwan. Opo. So, pagka ginagalaw kasi ang kanal, alingasaw yun eh. Oh, so, sa tingin mo sinasadya tuwing breakfast o lunch, ganyan? Opo. So, anong sinasabi mo? Ay, sabi ko,
dapat magpapasintabi ka pag maglilinis ka ng kanal. Dahil kumakain kami. Ay sabi, ay nako, wala akong pakialam. Sabing ganon. Eh baka iyon lang ang oras na nakatoka sa kanya, Ate Regina. Ano sa tingin mo? Ay, hindi po. Kasi po, nililinis din naman namin po yung kanal, pero hindi po namin tinataon na may kakain. Nag-aaway na ba kayo tungkol dito? Nagbubungangaan po kami. Okay. Kaya lang, hindi pa po kami nagpapang-abot. Muntik-muntikan lang. Oo, kasi alam mo, nakaka-perwisyo talaga. Paano ka nakakakain tuwing maamoy mo na? Eh, hindi naman po kami gaganahan ng pagkain kung maamoy namin ni basura. O, di ba po? Kayo naman sa katayuan ko. Siyempre, kakain ka ng tanghalian. Saka bibirahan ng paglilinis ng kanal. Eh, sabi, oy, may mga kumakain ba dyan? O, pasintabi muna. Mamaya na. O, Sa bagay, may katwirang ka. Pero panoorin nga natin itong video na ito na sinasabi tungkol sa kanal na yan. Saan na ba? Pasintabi ho sa mga kumakain. Okay. Ako, sabay kasabay pa naman natin. Nililinis ni Alming. Tapos yung mga kalat po. Asan ang kanal dyan? ayun po. Okay. Asan ang bahay nyo? Yan po, tapat ng ano. Kumakain na Dito. Ayan po. Diyan po. Ay, ano ba yan? Pader. Pader po ng kapitbahay namin. Talaga bang umaamoy ng sobra, Ate Regina? Opo, kasi po, puro tae po yung umaagos doon. Tae ng aso, tae ng mga bata, ganun po, mga basura. Lalo na po pag umuulan, bumabaha po. Nakakadiri naman pala yan talaga. Nako, teka nga. Siya raw ang sumira sa sanay masarap na kainan ni na Regina at ng kanyang pamilya. Almira, pasok! Ang kapal naman ang pagmumukha mo! Ang kapal ang pagmumukha mo! Imbis na dapat tumutulong kayo dahil yung pinitsura na yun, imbis mong bahay ko, inaagos siya ng tubig. Kaya wala kayo ginagawa kundi mag-chismis tuwing umaga. Ako ang apektado. Kahit pa magchichismisan to, hindi naman ikaw ang pinagchichismisan namin. Okay. Ate Almira, diretsahang tanong, sinasadya mo daw ba talagang maglinis tuwing sila ay kakain? Sa sinasadya po yung paglilinis ko na yun. Kasi yung sa lugar po namin, yung po ikanal po na maliit. Pagka yun po mami, once na magkaroon po ng ulan, talagang napasok po sa bahay namin. Talagang marami po akong karton sa bahay. Bago hindi lang kaya naman kailangan ikaw po linisin. binabaha, Squatter kami po rin. kami, mami. Imbis po na sila tumulong, irereklamo pa nila ako. Tama ba yun? Dapat nagtutulungan kami kasi squatter kami. Tama yan, Ate Almira, pero ang tanong, bakit daw ay hindi ka nagpapasintabi muna bago ikaw ay tumulong dahil talagang umaalingasaw yung baho? Ma'am, hindi pa kasi mauna po doon sa amin. Papunta po sa kanila. Hindi ko po talaga sinasadya yan na sila kumakain. Kailangan po talaga araw-araw linisan. At hindi lang po sa akin ang gagaling yung dumi ng aso. Mga sinasabi nila, wala naman po akong batang maliit. Natural na po lilinisin ko dahil hindi po talaga kami makakatulong sa aming umaagos loob. sa amin ng mga tae. Squatter yun eh! Paglilinis mo. Kanal yun eh! Ba't sabi niyo sa kainan? Ano ba kumakain? Alas 12 po, minsan Oo. alas 11. Mainit yun na ya. Ba't kayo, Ano ka maglilinis ng init-init yun? Di parang ano nun, penitensya. Ay! Naku, talaga sinasadya mo ka mo. At Ate Regina, ano yung sinasabi mong hindi totoo na nagkakataon lang? Ang sinasabi mo ay masama lang ang loob ni Almira sa iyo. Ano ba ang nangyari? Masama talaga po loob niya sa akin. Eh, matama Bakit? sasabihin ko sa'yo. Ang inaano niya, lagi kami nagchichismisan ng mga kapitbahay, katabi So namin pinagbibintangan bahay. kayong pinagchichismisan mo siya. Oh, ang Nyo akala siya. niya siguro, pinagchichismisan namin siya kasi kada dadaan siya, Nandudun kayo. ang ano ng tingin niya sa akin. Hoy, ang nilalap pakaulang hiya mo, totoo yung sinasabi niya, no? Na ikaw ay naglilinis. At Andito po. sa aming halaman, kapag natapon ang iyong dumi, tama ba naman yun na ako naghihigap ako sa pag-uwi? Matanda na ako, Almira, para Eh, matanda ka nga, sinungaling ka naman. Ano sinungaling? Ikaw ang sinungaling!
Dahil ang dumi mo, Teka lang, Nanay Alicia, upo muna kayo. Andito ho si Regina, ha? Nasa kaliwa ninyo. Ano ba ang kinalaman ng kanal sa mga halaman mo? Siya po, pag siya nagwawades, doon niya tinatambak sa halaman ko. Hindi ko po ako naniniwala sa kapitbahay. Dahil yun ay salita lang ng kapitbahay. Pero nung araw ng ako'y nasaksihan mo? Nasaksihan ko na. Nanay, wait na. Hinga muna malalim. Babalikan ka namin dito sa... Face to face! Harapin mo, face to face! Harapin mo, face to face! Yes, Nanay. Naka-relax na, Nanay. Okay, ang sinasabi ni Aling Alicia ay ang mga alagang halaman niya, Ate Almira, ay doon mo raw tinatapo ng kanal. Hindi po totoo yun, ma'am. Ay nakita ka raw niya. Hindi po, meron din magpapatunay sa akin. Napakasinungaling mo. Andin yung basura ko, hindi mo itapon sa basura. Anong sabi mo? Di ba kinausap kita? Anong sabi mo? Mamaya ko nadadampot. Hindi ba ako kinausap? Dinadampot mo. Dinadampot mo. Ang tanda ka, dinadampot mo. Ay, nako. Kaya nga, matanda. Hindi ako sinungaling. Yes, Ate Regina. Ang sinungaling. Ano masasabi mo? Totoo ba yung sinasabi ni Nanay Alicia? Totoo po yun. Kasi sinabihan niya na may basurahan. Dakutin mo naman. At yung mga halaman ko itatamaan ng mga putik. Tapos po, sabi niya naman, oh, ay nako, mamaya na. Sabi ganon. Dapat, pag nakikita nyo na ako naglilinis, tumutulong kayo. Dahil lahat sa atin ang gagaling yun, hindi lang sa akin. Ano ginagawa niyo? Paano kami tutulong sa Wala kayong ginagawa, Sabi hindi ko, kayo alam mo naman isa yan sa mga naglilinis. kapitbahay. Ano sabi mo sa Wala akin? kayo Huwag ka nagagawa sa magtumulong, bahay. kaya ko ito. Hindi Dahil bata pa mag-chismis. naman ako. O ikaw matanda Ayaw na. mo pala O, di ba? Sabi mo, huwag na kami Oo. tumulong. Ano nangyari, Ate Almira, na hindi ka rin naman daw kasi nagpapasintabi tuwing ikaw ay maglilinis? Hindi yun totoo, ma'am. Gumagawa lang sila ng dahilan. Ay, nako, ikaw ang gumagawa ng Iya, dahilan. totoo. Mga sinungaling yan, mga chismosa yan. Bata pa ako, matanda na Yan, ako. matanda na yan. Dapat Pag kami ako, na, anong chismis niyin to? Para Hindi, makinig. yung dumi mo, itatapon mo sa akin. Hindi sa totoo halaman yan. ko. Tama ba yun? Sinungaling ka. Nanay Alicia, kamusta naman ang mga halaman mo ngayon? Eh, iba po, namatay na po. Wala kang halaman sa paso eh. Paano mamamatay? Wala kang halaman sa paso. Ano wala? Ang dami. Paano nga naman? Ako meron. May halaman ako. Maaari ba yun? Ay, kaya mo lang sinabi yun dahil wala po, na. namatay na po. Siya lang ang nagsasabing walang halaman sa paso. Ayan po. Okay, so eto na ha, umabot na daw sa barangay ang reklamo ninyo, tama ba? Anong sabi ng barangay? Ang sabi na nga ba, pasensyahan daw na namin dahil bata. Pwede ba yung magpasensya kami na magpapasensya? Hindi naman pwede yung ganun. Actually, mga ginang, walang problema sa inyo, sa community ninyo. Walang problema. Nagtatanim lang kayong, iniinis nyo lang ang sarili nyo. Nagtatanim lang kayo ng galit sa kapwa nyo. Magandang purpose. Tingnan lang natin, ha? Sa inyong area, araw-araw naglilinis si Almira ng kanal. Kaya nagrereklamo si Regina kasi mabaho. In other words, kung araw-araw siya naglilinis, ang tinamaan ng kulog ng mga residente dun sa lugar ninyo, balahura. Tapon ng tapon kung saan-saan lang. Napupunta dun sa kanal, kaya araw-araw kailangan linisin. Hintayin yung umulan, yari kayo. Bakit hindi kayo magtulungan? Bakit imbis na magkagalit kayo, magngitian kayo at magtulungan kayo, magsama-sama kayo? You know, si Aling Alicia, mahilig maghalaman. Turuan mo sila kung paano magtanim ng halaman sa harap ng bahay nila. Si Regina, nagrereklamo dahil laging kung kailan kakain, tsaka doon naglilinis naman si Almira ng kanal. O di baguhin ni Almira ang oras ng paglilinis, 2:00. Isama mo si Regina sa paglilinis. Lahat kayo magtulong-tulong at ituruan ng disiplina ang mga kapitbahay ninyo, kayo maging pulis na huwag magtapo ng basura sa kanal kasi kayo rin ang mahihirapan. Tayo na ang gumawa ng maganda. Huwag na nating iasa sa barangay.
tayo-tayo na lang. Isang marunong magtanim, turuan mo para makapagtanim din sila ng halaman sa harap ng bahay para magandang tingnan. At sama-sama kayong maglinis ng inyong kanal para malaman niyo kung gaano kahirap ang paglilinis. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. 9:53 ang tumpak na oras. Yan ho, ordinaryong sitwasyon sa mga areas, silang nagsasabi, sila ho ay nakatira sa squatters area. Pero hindi porke squatter, hindi na ho tayo maglilinis, di ba? Maging aral po sa atin yan. Miski naman ho hindi squatter, kailangan nililinis natin yung kapaligiran natin. After all, tayo ho maapektuhan yan. Kaya ako, sang-ayon naman ako kay Aling Regina na linisin. Ang nirereklamo lang niya, huwag naman dun sa panahon na kami kumakain ng tanghalian at saka ka maglilinis, pag ginalaw mo yung kanal, talagang aalingasaw yan. So, konting konsiderasyon kay Almira na mahilig maglinis ng kanal, baguhin na ang oras ng paglilinis at i-empower natin lahat ng mga kasama natin dyan sa community. Tayo magtulong-tulong. Di ba? Linisin natin to, gawin nating project ito. Yun nga lamang po, hindi doon sa panahon na may kumakain ng pananghalian. Kasi pag doon natin itatapat, talagang gagawa ho tayo ng away. At kay Aling Alicia, napatay na lahat ng halaman, siguro naman kasi itong si Almira, nagtatanim ng galit doon sa mga kapitbahay niya. Kaya parang nananadya na siya. Di ba? Siya, hindi uunlad at hindi titino ang inyong community pag palaging ganyan. Kaya magtulong-tulong na lang po tayo, ho? At kung sakali po na meron kayong comment, meron kayong suggestion o mensahe sa ating mga naging panauhin sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, maaari po kayo magpadala ng inyong mga komentaryo sa comment section sa ating Facebook live stream 92.3 True FM o kaya po sa ating FB Messenger ng Dr. Love o tumawag po kayo sa hotlines ng ating programa 863-15788 at 863-16674. Antabayan po ninyo mamaya pagkatapos ng paghatid namin sa inyo ng mabuting balita ay magiging panauhin po natin ang ating kaibigan na si Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Ito po ay tuwing Miyerkules sa ating programa. Atin pong nagiging panauhin si Fatima Soriano para tulungan po tayo sa pagninilay sa mabuting balita. 9:56 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi. Al Hibbler. Ang ganda ng lyrics yung awiting yan. Gusto-gusto kong pakinggan yan. Lalo pag medyo feeling guilty ako dahil nakagawa ako ng kasalanan. Ang title po ng awiting yan ay He. Inawit sa atin ni Al Hibbler. Narito ang ilan sa mga nagpadala ng mensahe, mga reaction po nila sa ating face-to-face Hirit ni Dr. Love, ang ating episode, Mealtime, Yucky Time, kung saan po tuwing kakain naman ng pananghalian, tsaka naman naglilinis ng kanal. Sabi ni Gemma DLC, baka de la Cruz, Gemma DLC. Kung ilang beses nang ginagawa ang paglilinis ng kanal habang kumakain ang kapitbahay, teka muna, nananadya nga. Maiintindihan ko pa yan kung minsan lang nangyari. Pero kung paulit-ulit talaga, iba na yan. Diba? Alam nyo, minsan ganyan, pagka sa puso natin nakatanim yung galit at gusto lang nating manginis. Diba? Yan ang mangyayari. Sabi ni Roland Oleo, baka naiinggit lang yan sa ulam nyo. O baka wala silang makain kaya naglilinis ng kanal tuwing oras ng kainan. Sabi niya, inggit March yarn. Share din kasi ng ulam pag may time. Diyos ko, paano ko magsishare ng ulam? Yun nga, hirap na hirap ang buhay nila, di ba? Kung gusto nila ng ulam, huwag nang kalkalin yung kanal ng 10 oras ng pagkain
tsaka mo kakalkalin yung kanal, manghingi ka na lang sa kapitbahay mo. Ang sabi naman ni Ayet Mirasol, kung dugyot din talaga ang kapitbahay ko at ayaw tumulong sa paglilinis ng kanal, baka yan din ang gagawin ko. Dapat kasi tulong-tulong sa paglilinis, hindi yung iaasa na lamang sa kapitbahay. Galaw-galaw din kung minsan. Huwag puro chismis ang inaatupag. Alam niyo, sa mga ganyan lugar talaga hindi ho nawawala yung mga nagkukumpul-kumpul, naghihingutuhan, di ba? Nagsusuklay ng buhok na may buhok habang nagkukwento. Si Nancy P, sabi niya, hello kay Nanay na Plantita. Anong pangalan nun? Si Aling Alicia. Nanay na Plantita. Kung masipag po kayong mag-alaga ng mga halaman, sana masipag din kayong tumulong sa paglilinis ng kanal. Plant is life, but clean canal is lifer. Ay, bago yun, ha? Peace, nanay. Di ba? Clean canal is lifer. O, meron palang ganun. Tatandaan ko yan, ha? Oras natin, alas 10:14 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, atin pong ihahatid sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules at tutulungan tayo ni Fatima Soriano sa pagninilay sa mabuting balitang ito. Ganap ng alas 10:14. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules 5 ng buwan ng Hunyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 12 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos, talata 18 hanggang 27. Pumunta sa kanya mga Saduceo na nagtuturo na walang muling pagkabuhay. Tinanong nila siya, sinabi nila, Guro, si Moises ay sumulat sa amin ng ganito, kung ang sino mang kapatid na lalaki na may asawa at namatay ng walang anak, dapat kunin ng kapatid niyang lalaki ang asawa nito upang magkaanak para sa kanyang kapatid na namatay. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Ang una ay nag-asawa at namatay na walang anak. Kinuha siya ng pangalawa upang maging asawa at ang lalaki ay namatay na wala ring anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo. Ang babae ay naging asawa ng 7 magkakapatid at namatay ang mga ito na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay din ang babae. Kaya nga, sa muling pagkabuhay kapag sila ay ibabangon, sino kaya sa kanila ang magiging asawa niya? Ang dahilan nito ay naging asawa siya ng 7. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kaya nga, hindi ba naliligaw kayo dahil hindi ninyo alam ang kasulatan na ang kapangyarihan ng Diyos? Ito ay sapagkat kapag bumangon sila mula sa mga patay, hindi na sila mag-aasawa ni magpapakasal. Sila ay magiging katulad ng mga anghel sa langit. Ngunit patungkol sa patay na bumangon, isinulat ni Moises sa kanyang aklat sa salaysay patungkol sa palumpong. Nagsalita ang Diyos sa kanya, ako ay Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Hindi ba ninyo nabasa ito? Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kaya nga,
lubha kayong naligaw. Giliw ng mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Ang ating oras ganap ng alas 10:19 ng gabi. Napakaganda ng Ebanghelyo sa araw na ito. At upang tayo po ay matulungan to lead us in the contemplation and reflection of the gospel, nasa linya natin ngayon, makakasama po natin sa ating programa all the way from San Diego, California, ang kaibigan po ng programang ito, Miss Fatima Soriano. Good evening, Timmy. Good evening po, Brother June. At sa lahat po na nakikinig po ngayon, a good Wednesday evening po. And good morning po mula dito sa San Diego. Wow, thank you very much for your time, Timmy. Timmy, napakaganda ng Ebanghelyo sa araw na ito. Alam mo ba na dito sa Pilipinas ay, pumasa na sa third reading sa Kamara, sa mababang kapulungan, kasi merong mga politiko na gustong isulong na gawing legal ang diborsyo dito sa Pilipinas. Magkahiwa-hiwalay na, ganyan. Para daw naman yung mga babae na mga ginugulpe, sinasaktan, inaabuso, magkaroon ng pangalawang gloria. Di ba? Makapag-asawa din ng iba. Mahiwalayan yung kanilang asawa at mag-asawa ng iba. Yun. Ngayon, tandaan natin na ito'y isinusulong para makapag-asawa uli. Yun. Yun ang divorce eh. Kasi otherwise, kung hindi yung pag-aasawa, edi kontento na tayo sa annulment or legal separation. Pero ang gusto natin mag-asawa uli. Yan. Kaya ang gusto ay divorce. Dito po sa Ebanghelyo ngayon, Fatima, ito'y tumatalakay naman sa 7 magkakapatid na lalaki na ang panganay nag-asawa, natsugi, pero walang anak. Ano? Ngayon, sabi raw kasi ni Moises, kinakailangan yung 7 sila, yung pang-anim, mapangasawa din yung babae. Di ba? Nasagad naman. Lahat ng naging asawa ng babaeng yun na magkakapatid namatay. Namatay lahat. Walang anak. Kung ako naman, mabuti na lang hindi ko nakilala itong babaeng ito. Delikado pala ito, di ba? Fatima, pag napag-asawa mo. Iba di ba? Namatay lahat yung 7 magkakapatid na lalaki, di ba? Ngayon, sabi ng Panginoon, akala kasi nating mga tao, iba kasi ang ating standards, ano? Iba ang pananaw natin. Akala natin na kapag tayo namatay na, pagdating sa langit, makikita mo yung asawa mo ron, mag-asawa pa rin kayo, di ba? Makita mo yung nanay mo doon, nanay mo pa rin yun, tatay mo pa rin yun, kapatid mo pa rin yun. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ganyan. Nasusulat yan na ang mga namatay ay matutulad sa mga anghel sa langit. Sabi ng Panginoon, kung mga anghel sa langit, edi wala ng gender. Di ba? Yes. Wala ng gender at ang tanging nasa isip natin ay luwalhatiin ng Diyos, awitan ang Diyos, di ba? Sapagkat ang Diyos natin, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob ay mga Diyos ng buhay, hindi ng patay. Di ba? Tulungan mo nga kami, Timmy, na pag-aralan itong ebanghelyong ito at in passing, madaanan din natin yung kahalagahan ng sakramento ng matrimonyo. Alam niyo po, Brother June, kaya po napakaganda ng ebanghelyo na to, no? Kasi unang-una sa lahat, tama po, pinapaalala niya sa atin kung gaano kabanal
gaano kasagrado at hindi biro ang sakramento ng holy matrimony. Hindi po ito basta-bastang pinapasok, just because gusto mo, feel mo, ganun, di ba? That's not how that works. Papasok ka sa union na ito sa isang taong hindi mo lang mahal, kundi alam mo sa iyong puso't isipan na nais mo at kaya mong makasama ng panghabang buhay. Yun. Pero syempre, Oo. hindi perpekto ang buhay, di ba? Pero dahil sa iyong pananampalataya at sa pagpapahalaga mo sa sakramento at sa pagmamahal mo syempre, kung kakapit ka sa iyong mga ipinangako sa Panginoon, ay mapanghahawakan mo ito. Pero again, it's not that easy, but it reminds us of what it truly means to have a married, a marriage, a married life. And syempre po, pangalawa, pinapaalala rin siguro sa atin ng Ebanghelyo, yung resurrection, no, Brother June, na dati po, nagkaroon ako ng experience na we had a friend whose husband passed away. And then, she was so, syempre, predictably distraught siya, talagang hindi mo siya ma-comfort, talagang nahihirapan siya'y nalulungkot. Oo. And sa kalungkutan niya, sabi niya po sa akin, Fatima, isa lang ang gusto kong malaman. Sabi niya, pag ako ba'y namatay na, ako'y yumao na, nakarating na ako sa langit, at nagkita kami ng asawa ko. Sabi niya, makikilala niya ba ako? And honestly, I didn't know what to say because number one, I didn't think I had the answer that she wanted to hear. And number two, naalala ko po itong sinabi dito sa gospel na ito. Doon kasi, kung makikilala man natin ng isa't isa sa pagkabuhay, hindi po yun as we knew each other here on earth. Di ba, Brother June? Parang hindi ko kayo makikilala doon as, si Brother June ba na Dr. Love? Kasama nating magnilay sa magandang balita, kaibigan natin. Hindi kasi po yung pagkabuhay, yung buhay sa heaven, higit na higit siya sa kahit anumang meron tayo dito sa mundo, that no words or adjectives or nouns can be adequate enough or magiging sapat para ipaliwanag kung ano tayo dun sa isa't isa. Kasi nga, para na tayong mga anghel dun higit na, kumbaga sa parang ma-upgrade na yung beings natin. We're not mere humans anymore. In other words, diba? We're made as beings who are gonna praise God, gonna be with each other to worship. In other words, Fatima, mali pala yung iniisip natin na kapag namatay ako, makikita ko nanay ko, ang tatay ko doon sa langit. At pag nagkita kami... Medyo po pala. Oo. Pag nagkita kami, ang inaasahan namin dito sa lupa kasi ang pagkakaunawa ng mga tao dito sa lupa, pag nagkita kayo ng nanay mo, ng tatay mo sa langit, yakapan yan at sasabihin, uy, anak na ko, kumusta ka na? Kumusta? Ang tagal natin hindi nagkita. Teka muna, yung lupa natin, na isang lako yun, natubos mo ba yun? Parang ganun ba, no? Yung mag-a-update sila, ganyan. Opo, sa buhay-buhay nila. Hindi na ganun kasi we will become like angels na ang tanging nasa isip ay luwalhatiin ng Diyos, awitan ng Diyos, papurihan ng Diyos. Wala na yung pagiging relatives, attachment natin sa lupa. Opo. It's hard to, Brother June, explain kasi yung iba baka maaring pag narinig nila to, malungkot sila na, ay, akala ko pa naman namimiss ko yung nanay ko or namimiss ko yung tatay ko. Akala ko makita sila sa langit. Paano ba yun? Alam niyo po, just know that, this should make us sad because maaring dahil attached tayo sa mga relationships natin dito sa mundo, and there's nothing wrong with that. Syempre, malulungkot tayo minsan sa thought na ito, pero alalahanin po natin na yun ngang ibibigay sa atin kahit hindi natin alam kung ano ito pag namatay na tayo, pag darating na tayo sa langit. Yung pagmamahal sa Panginoon na pupunta sa puso natin that will extend to love for each other and then we will go on to worship God together. Higit pa po yun sa kahit anumang attachment or relationship that we will ever have on this earth. And also po kasi, di ba, Brother June, pag meron tayong attachment dito sa mundong ibabaw, tapos magtutuloy-tuloy yan sa langit. Di ba, pagka po may relationships, syempre may mga problema, may mga tampuhan. Hindi naman pwede yung ganun sa langit. So, paano tayo kakapit dun sa mga relationships na yun kung sa heaven walang naiiwan? Walang nasasaktan, walang sorrow,
Kaya po yung puso natin doon ginagawa uling pure ni Lord and a clean slate. Not to hurt us or to make us void of any love. Yun. But because, di ba po, but to fill us with so much more love than we could ever have Oo. dito sa, yung nagkaroon tayo dito sa mundong ibabaw. Napakagandang paliwanag. Sana naman po mga kaibigan na naunawaan natin na Yes. una, we are not meant to live here on earth. Yes. Tayo ay predestined po tayo na makarating sa langit. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang pangarap ng Diyos. Kaya nga isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang magdusa, mamatay at muling mabuhay para sa atin, para matanggap natin ang buhay na walang hanggan. At kasama nga doon sa Ebanghelyo ngayon, binigyang liwanag ng Panginoon na hindi maaaring hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay may pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, siya ang Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. Sa makatwid, mamatay man ang ating katawan, muli tayong mabubuhay at haharap tayo sa Diyos at doon susulitin ng Diyos ang ating buhay. Tama ba ako, Timmy? Amen po, Brother June. Talagang lahat po ng mga bagay na mayroon tayo dito ngayon ay hindi, lumilipas lahat. Kahit ang ating mga sariling pangangatawan, ang ating tumitimbok na puso ngayon, darating ang oras na parang, orasan na lang siya natitigil. Right. Pero sa langit, lahat ng mabuti sa atin, lahat ng maganda, lahat ng naaayon sa kalooban ng Panginoon ay mabubuhay. At walang bagay na naaayon sa kalooban ni Lord ang pangit, ang hindi karapat-dapat, ang hindi natin ikabubuti. So isn't that a comforting thought? Yes. Na ang tunay na pagkabuhay sa atin ay yung talagang kung sino tayo, kung sino yung tayo na nilikha ng Panginoon sa kanyang image, talagang yung mga kaluluwa at puso natin na magpupugay sa kanya, kung saan walang lungkot, walang pagdududa, walang galit, yun ang tunay na mabubuhay po muli. Beautiful, beautiful. Na naging maliwanag para sa ating mga tagapakinig ang Ebanghelyo ngayon. At we look forward now to another life with the Lord, kasama ng mga banal, kasama ng mga anghel, di ba? Sa kanyang kaharian. So maybe we could ask Fatima to lead us in a short prayer. And this time, gusto kong hilingin kay Fatima ang special intention na ipagdasal din ang linaw ng pag-iisip ng mga mambabata sa Pilipinas na makita ang kahalagahan ng sakramento ng matrimonyo, ang sakramento ng kasal, na anumang pagsasama ng tao pag walang biyaya ng Diyos, hindi magtatagal. At nagiging tagumpay ang pagsasama ng mga mag-asawa kung inilalagay ang Diyos sa gitna ng kanilang pagsasama. So hindi na kailangan ng diborsyo, di ba? Kailangan na lang ibalik natin ang Diyos sa sentro ng ating pagsasama bilang mag-asawa. Timmy, can you lead us in prayer, please? Oh, Brother June, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyo pong palaging paggabay at pagtuturo sa amin kung anong mahalaga, kung anong nararapat. Dahil marami pong beses, dito po sa aming mundo, lagi po kaming nalilito, lagi kaming naliligaw. Marami kaming iba't ibang tinig na naririnig. Ngunit nagpapasalamat po kami dahil kayo ang lubos na gumagabay sa amin. Lord, kami po'y nananalangin ngayon upang makamit po ang inyong pangbabasbas sa lahat po ng mga mag-asawa or papasok pa lamang po sa pagpapakasal, sa pagsasama. Lord, nawa po'y basbasan niyo po ang kanilang mga puso upang talagang lahat po ng kanilang mga susumpaan at ipapangako sa isa't isa ay maisabuhay po nila sa lahat ng taon ng kanilang pagsasama. Remind us, Lord, of the sanctity not only of marriage, but the sacrament itself of holy matrimony. Bless the minds and hearts of our lawmakers, Lord Jesus, upang manatili po ang kanilang puso't isipan sa ultimate na kinakaloob niyo po para sa aming lahat.
Remind us, Lord Jesus, that even marriage, building a family itself, is a calling and a vocation for all of us. And Lord Jesus, we ask you to bless all those souls who have gone ahead of us, ang aming pong mga mahal sa buhay, na nauna na po sa amin. Nawa po'y makasama nila kayo, at kami po rin ay ipanalangin nila. And comfort those whose loved ones have gone ahead, Lord, that there is a resurrection, that we will meet again in one glorious day, there in your arms in heaven. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Mama Mary, for always praying for us and comforting us. Ipanalangin niyo po kami. Mahal na mahal po namin kayo. Amen. Maraming salamat, Fatima. We always include you in our prayers and we ask God to give you a good health and long life. At sa buong pamilya mo, Same to you po, Brother Jude. Ang pagpapala ng Panginoon sa buong pamilya. Maraming salamat, Timmy. Maraming salamat po, Brother June. God bless you din po and your family po. Take care po. Thank you. We'll see you again next week, Timmy. God willing. See you po next week. Salamat po. I love you. Si Fatima Soriano po yan all the way from San Diego, California. Oras natin, 10:34 ng gabi. Tayo po ay nasa pangalawa at huling bahagi na ng ating palatuntunang Dr. Love Radio Show. Maraming salamat muna kay Alani Hunko ng Kuwait na ngayon po ay nanonood sa FB page ng Dr. Love. Maraming salamat, Alani. Si Arden Clerigo Cornelio, buwabati po ng magandang gabi. Mercado Belinda, mga bagong pangalan to, ha? We welcome you to Dr. Love Radio Show. Maraming salamat. Arden Clerigo Cornelio, Mercado Belinda, Christy Rosanes. Ang sabi niya, magandang gabi, Dr. Love. Pa-shout out naman po. Sana gabi-gabi sa daddy ko na hindi po nagtangkang maglipat ng stasyon sa radyo mula umaga hanggang gabi. Hanggang midnight po yan. Siya po si Jose Rosanes, 72 years old. Aba, Mang Pepe, si Mang Peping, binabati ho natin ang magandang gabi. Mr. Jose Rosanes na palagi po nakatutok sa 92.3 Radio 5 True FM. Magkasing edad po tayo. 72 anyos. Maraming salamat po, mga Jose. Good evening din kay Donets Morales, kay Nod Cruxe, at kay Boots Espanyola. Magandang gabi at happy listening. Mga bagong pangalan. Maraming salamat po sa mga bago nagte-text sa ating programa. Batiin din natin si Sister Nanette Duquilio, RVM Sister, na palagi ho nakikinig sa programa natin. Ang buong community po ng RVM Sisters sa Quezon City ay isinasama po ang mga kahilingan at ang mga suliranin ng ating mga tagapakinig. They are, in one way or the other, supporting the program spiritually at pinagdarasal po nila ang mga nakikinig sa atin. So maraming salamat kay Sister Nanette Duquilio, RVM Sister, at ang buong community ng mga RVMs Religious of the Virgin Mary dito po sa Pilipinas. Amadeo Giorgio Gonzalez, buwabati ng good evening from Metro Davao and Los Angeles, California, kung saan po nandun ang kanyang lola sa Los Angeles, California. Warm greetings to my aunt and mommy's younger sister, Carmeline Alforque Simmons, who served as president of the Legion of Mary in LA County. We are very proud of you. Congratulations. Maraming salamat po sa inyo kay Carmeline Alforque Simmons. Si Mariette Diaquino ay buwabati po ng magandang gabi from Antipolo City. Sana po ay mapasama sa prayer nyo ni Miss Fatima Soriano. Maraming salamat po. Opo, nahiling po natin kay Fatima. Arnold Zapanta Villanueva, Roberto Ignacio, buwabati ng happy midweek. Yung dating guro ko po nung high school na si Cristel Rowena Tan Fajardo ay nagdiwang ng kanyang kaarawan ngayon.
nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Sobrang tagal po sa Pilipinas yung kaibigan ko na si R. Bonnie Gabriel. Present po palagi buhat sa Pasay City. Baka naman si R. Bonnie Gabriel gusto na maging citizen, di ba? O pwede siya mag-asawa ng Pinoy. Kaya lang, Robert, sabi mo kay R. Bonnie Gabriel, si Brother June ay may asawa na at wala akong planong makipag-divorce kasi mahal ko yung asawa ko. Ha? Angelita Banato ng Pateros, Francis Anthony Gador ng Antipolo City, Judith Vicente, magandang gabi ho, from North Caloocan, Chato Saavedra Saklupi ng Novaliches, Quezon City. Hello, Chato. Engineer Mercy Santos ng Pasig City at si Elsie Flores ay binabati din po natin. G. Alindogan at Kuti Mercado ng Simplicity Crafts and Frames. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo, Shari Picho ng Seattle, Washington at buhat naman po sa Plaridel, Bulacan, si Lina Ho. Huwag nating kalimutan, batiin ho natin ang ating mga kaibigan, si Mariví Viola, si Elizabeth Villa Gonzalo and Myra Bulisay Lee. 45 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Ama namin, the Lord's Prayer, inawit sa atin ng bukas palad, 10:46 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Bukas na po natin tutunghayan ang isang liham kasaysayan, wala tayong masyadong time. At kung sakali pong meron kayong mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan or gusto niyo lang makibahagi sa ating programa, magpadala po kayo ng mensahe. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga liham sa atin sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po kayo sa ating hotlines. Ang ating hotlines ay 863-15788 at 863-16674 para sa ating live counseling. Now, please follow and subscribe sa ating mga social media account na inyo pong makikita sa inyong screen. Hanapin lamang po ninyo ang @Radio 5 True FM sa FB, X, TikTok, Instagram, at YouTube. Sa oras na ito, ang dami pong mga nagre-request sa atin ng panalangin para kay Santo Padre Pio, panalangin para sa kagalingan, yung mga may karamdaman po ngayong gabi, yung mga nasa ospital, yung mga may karamdaman sa kanilang tahanan. Samahan niyo po kami, makiisa kayo sa pagdarasal at maniwala po tayo na didinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Narito ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa, at ng iyong mga pangangailangan, ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan
at kapatawaran. Jesus na nakapako. Samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Cappuccino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay nang naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang ating oras ganap ng alas 10:53 ng gabi. Kayo po'y nanonood at nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang alas 11 ng gabi. Ito po'y sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes 9:30 to 11 p.m. Magandang gabi sa ating kapatid, si Undersecretary Elmer Ponzalan ng Department of Health. One of these days ay magiging panauhin po natin siya dito sa ating programa at magkikita na naman kami magkapatid. Dr. Elmer Ponzalan ng Department of Health, magandang gabi sa iyo at sa buong pamilya. Pwedeng ito pansamantala magpapaalam po ang inyong lingkod at muling magpapalik sa araw ng bukas, araw ng Huwebes. Sana po ay naging makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Hanggang bukas muli sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, si Alvin Maanyo, ating head ng Programming and Production, Operations Manager Cherry Baile, sa ngalan ng ating producer, director, ang ating producer. Wala ngayon si Jake Bakod, Ang naging producer natin ngayon si Jai. Maraming salamat, Jai, ha? Ang ating director, Sheikh Mamaril, ang ating studio technician, Rom Ortigas, Orad Operator, Mike Santillan, PA at Avid Operator, Mike Bulay-Og, at sa ngalan ni Jai. Ito po si Brother June Banaag, OP, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.